Excited na po ang lahat to introduce our guest speaker for today's ceremony. Let's have the Master Teacher 1 of ESP Department. Palakpakan po natin, Ma'am Maribeth H. Falconito. Good morning, everyone. It is indeed an honor to be given the task of introducing a person who is not only worthy of emulation because of his achievements in life, but mostly because he was once like you. You know, he built his dreams inside this very school. He walked the same halls, entered particularly the same rooms, and played on the same grounds. Today, he comes to us. He comes home for all of you to grace us all with his presence, to share with you, to share with all of us his story, and inspire us all to work hard to achieve our dreams, no matter how difficult the road may be. Our guest speaker is a native of Barangay Matungao, Socorro Oriental, Mindoro. He is the eldest son of Mr. and Mrs. Marcelino and Ms. Vilma Rodriguez. In 1998, he finished his elementary education at Matungao Elementary School as class salutatorian. He belonged to the first special science class section and was one of the top 10 students of class 2002 here in Yoriboro National High School. He was the first recipient of the AY Foundation Award for National Discipline. Moreover, he was one of the competitors in academics, particularly in mathematics, DAMAT, who brought recognition to this institution during his stay. Our guest of honor graduated cum laude from Cavite State University with a degree in Bachelor of Secondary Education, major in mathematics, with a certificate in Information System Management. He completed the academic requirements in his master's degree in Cavite and acquired 27 units in Masters of Business Administration. In 2008, he passed the licensure examination for teachers and started his teaching career at St. Peregrine Institute, Bacoor, Cavite. From 2009 to 2011, he was a college instructor at AMA Computer College, Cavite campus. And in June 2011 to 2017, he worked as mathematics instructor at Cavite State University. At the same time, acted as research coordinator and statistician. Meanwhile, ladies and gentlemen, in May 24, 2015, our guest speaker became a licensed real estate broker and has been a member of Real Estate Broker Association of the Philippines. Furthermore, our guest of honor worked as senior salesperson from January 5, 2011 to December 15, 2017 at Rise and Shine Realty Incorporated at General Trias, Cavite. And from December 16, 2017 up to present, he worked as senior business manager at Rise and Shine Realty Incorporated. Truly, our speaker is a man of virtue and simplicity. Patience, dedication, and hard work brought him to success as educator and as a licensed real estate broker. Ladies and gentlemen, without further ado, please join me in welcoming our guest of honor and speaker. Ladies and gentlemen, Mr. Henry Ramirez Rodriguez.
Pwede na po kayong maupo. Salamat ma'am sa napakagandang introduction. Sana mapangatawanan ko yung sinabi niyo. Nakakakaba po pag magsasalita sa harap. Nung nag-message po sa akin si Ma'am Beth, parang hindi ko po alam kung anong sasagot ko. Kung tatanggapin ko ba o hindi. Pero nahiya po ako kasi proud to be a graduate ng Litiboro National High School. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan ang magsalita at maging guest speaker sa 10th Moving Up Ceremony ng Litiboro National High School na aking alma mater. Bago po ako magsimula ay nais kong batiin at pasalamatan ang pamunuan ng Litiboro National High School sa pangunguna ng ating butihing principal, Ma'am Cristita R. Lambon, sa mga guro ng Litiboro National High School, kay Ma'am Beth, sa mga naging guro ko noong nag-aaral pa ako, marami po akong nakikita pang naandito. Sa kaklase ko po na guro na rin, kay Ma'am Nerin Mendoza, sa mga proud parents at higit sa lahat, sa mga student completers, muli isang magandang umaga. Nakakataba ng puso na maging bahagi ng mahalagang okasyong ito, lalong-lalo na sa buhay ng ating mga magulang na kung saan makakapagpatapos kayo ng inyong mga anak o apo. Congratulations po. Tagumpay o pagtatagumpay sa anumang larangan ang nais nating makamit upang maging maganda ang ating kinabukasan. Hinahangaan, ginagawang inspirasyon, or iniidolo ang mga taong nagtatagumpay sa kanilang piniling propesyon. Ngunit alam ba natin ang mga sakripisyo o kinaharap nilang pagsubok para magtagumpay? Para sa akin, ang makapagpatapos ng anak ay isang tagumpay, kaya nais kong bigyan nyo ng masigabong palakpakan ang inyong mga magulang. Ang daan patungo sa tagumpay ay hindi isang tuwid na daan lang. Ito ay liko-liko, sanga-sanga na di natin alam ang patutunguhan. Maraming pagsubok at problema nakakaharapin. Ito ang aking maibabahagi sa inyo na sana ay maging inspirasyon at patunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang makapagtapos ng pag-aaral at makamit ang tagumpay. Taong 1998, bago ako magtapos ng grade 6, ay nag-take ako ng exam para mag-aral sa Sisters of Mary sa Cavite para makapagpatuloy sa pag-aaral ng high school. Dahil kulang kami sa pinansyal, ngunit ilang araw bago ako umalis, nagbago ang isip ni tatay. At dito na daw ako mag-aral sa Litiboro National High School. Pinagbenta niya si inay ng isang sakong palay pang-enroll. Kaya salamat sa aking mga magulang. Kung hindi po dahil sa desisyon nila, wala po ako sa inyong harapan. Sa pag-aaral ko ng high school, napabilang po ako sa first batch ng special science class. Bilang estudyante, kailangang pagbutihin ang pag-aaral. Kasi pag mataas ang marka o kasama sa top 10, ay may free uniform. Malaking tulong sa aking mga magulang. Wawalo po kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Kaya pag walang pasok, kailangang tumulong sa mga magulang. Alam ko na baka karamihan sa inyo ay naranasan na rin ang magtinda ng sitaw, magtinda ng talong, at iba't ibang uri pa ng gulay para may pambaon. Magpaupa, akala nyo hindi ako marunong magtalok, no? Magtalok, magtambak ng pilapil, maghapot ng palay, at iba't iba pa para makatulong sa mga gastusin. Masarap na ulam ang kape. Tama po ba? Ilan lang yan sa aking mga karanasan habang nag-aaral ng high school. Nakapagtapos po ako ng high school taong 2002.
Sa hirap ng buhay ay hindi ko alam kung makapag-aral ako ng college dahil sa financial problem. Gaya nung nabanggit, may nakuha akong award noong high school na may kalakip na 5,000 pesos. Ito ang ginamit kong pang-enroll sa Abada College. Pero dahil sa financial problem at marami kami, huminto ako sa pag-aaral. Hindi ako pumayag kay tatay na ibenta ang aming alagang kalabaw para lang makapasok muli ako sa susunod na taon dahil napakahirap po noon pag wala kayong kalabaw, wala kayong katulong sa paghahanap buhay. Kaya taong 2003, pumunta ako ng Cavite upang magtrabaho. Na-culture shock ang mangyan. Kape at pandesal lang pala kinakain sa umaga. Katugang tuhod ko. Hindi naman ako sanay na pandesal at kape lang ang kinakain sa umaga. Kahit nasa karinderya, hindi ako sanay na pagdating doon, kakain kayo ng kanin. Kumakain lang sila ng tinapay. Siyempre, makikisabay ka. Kaya nanibago ang mangyan. Sa Cavite, nagkaroon ako ng iba't ibang trabaho. Bilang parts controller sa isang factory, naglalako ng mga iba't ibang uri ng paninda sa bahay-bahay. Ramdam ko ang hirap ng malayo sa magulang. Di ba? Ang hirap pag malayo. Wala kayong katulong or mahihingan ng pagkain or problema. Dadaingan agad ng problema. Nakaka-homesick. Pero nasanay na rin ako kasi kailangan kong magsikap, magsipag para kahit paano ay makapagpadala at makatulong sa aking mga magulang, lalo na at ako ang panganay. Pero paano ako nakapag-aral ng college? Nabanggit ko na gusto kong mag-aral ng kolehiyo sa tiyuhin ko. Kaya tinulungan niya akong mag-apply bilang student assistant sa Cavite State University na dating Don Severino Agricultural College. Ang problema, wala akong perang pang-enroll. Hindi naman ako agad makahingi sa mga magulang ko kasi ang alam nila, nagtatrabaho ako. Pero sa kagustuhan ko na mag-aral, ay pinenta ko ang aking cellphone para makapag-enroll sa kolehiyo. Sa pagtungtong ko ng college, kinailangan ko gumawa ng paraan para may extra money na gastusin sa mga projects pang tuition. At humihingi lang ako kina tatay kapag alam ko na may pera sila, pag-anihan na, pero pag wala, kailangan kong dumiskarte sa buhay. Naranasan ko na maglinis ng bahay ng mga professors, mag-tutor, mag-grass cutter, at iba't ibang parawan pa para matustusan ko ang aking pag-aaral. Kasi ang sweldo namin bilang student assistant is 1,500 per month. Kulang na kulang sa aking mga gastusin. Kaya naghahanap na agad ako ng mauutangan kahit malayo pa yung mga bayarin. Mangungutang ako kay A, magsasabi ako kay B, si B naman babayaran si A. Tapos si C babayaran si B. Kaya dapat magaling kayong maghanap ng mauutangan. Pero umpisahan nyo na. Dapat, yun lang, dapat marunong kayong magbayad para makautang ulit at pagkatiwalaan. Pag pumapasok ako, laging naka-uniform. Kasi kahit wash day, alam niyo yung wash day? Hindi kayo naka-uniform, tama po ba? Pero yun lagi ang suot ko. Isang pormahan lang. Isa lang din ang sapatos, isang pantalon, pero parang dalawa naman ata, isang maong. Laging ang ulam ko ay may halong baka, manok, baboy, or hipon minsan. Big time po ba? Nor cubes at noodles po yun na sinamahan ko ng mga gulay. Sa compound ng university ako nakatira kung saan ako nagtatrabaho bilang student assistant. At binibigyan ako ng mga staff sa department na pinagtatrabuhan ko ng ulam nila, kaya nakatitipid din ako kahit paano. Ang trabaho ko noon ay maglinis, magpakain ng baboy at manok, magdilig ng halaman,
mag-grass cutter, mag-deliver ng gulay sa iba't ibang departamento. Basic po bilang Mindoreño, di ba? Basic na basic yung mga ginagawa ko. Pero doon, nakahiya ako na dala-dala ko ang mga gulay o prutas kapag papasok ako kasi i-deliver ko siya sa bawat department. Pero binaliwala ko lang at nasanay na rin ako. Pag Sabado at Linggo, walang pasok ang mga empleyado kaya solo ko ang lahat ng gawain. Paglilinis, pagpapakain ng mga hayop, at pagdidilig ng iba't ibang uri ng halaman. Para kang may hasyenda na ikaw ang trabahador. Sobrang pagod pag weekends, naramdam ko ang hirap ng walang kasamang magulang. Na pagdating galing trabaho, sabihin nyo, "Ma, anong ulam?" Kasi minsan, lalo na po pag exams, ang ipinapanalangin namin na ang isang araw ay hindi lang 24 hours. Kasi para mabigyan po namin ng sapat na oras ang aming pag-aaral. Dito ko natutunan ang kahalagahan ng time management. Dapat may oras sa pag-aaral, paggawa ng mga projects, at pagtatrabaho. Bilang estudyante, hindi ko maiiwasang mainggit sa mga kaklase ko. Kasi paglabas ng klase namin, gagala sila kung saan-saan o maglalaro ng computer games. Samantalang ako, kailangan umuwi at may iutos or gagawin pa. Pag nagte-text ako, itinatago ko sa bag ko yung cellphone kasi nahihiya ako. Ang cellphone ko kasi noon ay bigay pa sa akin na 5110. Na pag dumating yung message, tama po ba? Putol-putol. Hindi nyo mabasa ng tuloy-tuloy. Tapos yung antena niya, tanggal. Kaya nahihiya samantalang yung mga klase ko, napakaganda ng cellphone. Pinagtsagaan ko na rin yun kasi mahirap pag walang cellphone. Pag wala kaming klase, hindi ko malaman kung may klase pa kami or wala. Ang pinaka natatandaan ko nun sa klase namin, napakahirap pala ng walang picture. Yung sa evolution, yung kailangan nyo yung bata, di ba? Yung mga picture nyo ng bata, pag graduation, di ba? Yung poverty, paglaki nyo. Samantalang yung mga kaklase ko, ang gaganda ng mga picture. Kasi nung kami po ay mga bata pa, nagkakaroon lang po kami ng picture pag graduate ka at aakyat ng stage kasi may honor. Pero sa kabila ng mga problema at pagsubok, ay napagtagumpayan ko ang buhay kolehiyo. Nakapagtapos ako bilang cum laude sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics. Kaya laking pasalamat ko sa Panginoon, sa lahat ng taong tumulong sa akin, sa aking mga magulang at mga kapatid. Maraming salamat. Pagka-graduate ko ng college, ito na, akala ko yayaman na ako. Ang dami ko na agad na iniisip, gagawin, bibilhin. Gusto ko ng bagong cellphone, gusto ko ng ganito. Gusto kong magkaroon ng magandang trabaho para yumaman. Magka-business, magkaroon kami ng magandang bahay. Normal na pangarap ng isang anak para sa pamilya. Hindi pala. Ang hirap mag-apply ng trabaho kahit may honor ka. Ito ang realidad ng buhay. Natanggap ako bilang elective math teacher sa isang private school. Ang salary ko ay 8,000 pesos. Napakahirap pagkasyahin, upa sa boarding house, pagkain, minsan nagpapadala pag meron, allowance ko, pang date, kailangan din. Bawat kilos ay gastos. Natatawa na lang ako pag naalala ko yung GF ko na nakipag-break sa akin. Kasi yun daw lagi ang suot kong damit pag nagdi-date kami. Nag-apply ako sa AMA College para mas malaki-laki yung sweldo. At para mas tumaas pa yung salary, kailangan mong mag-masteral. Kaya nag-enroll po ako ng Masters in Business
Administration. Sa college po, nagtuturo lang ako ng 3.5 days. Kaya meron akong 3.5 days tambay po sa boarding house. Pero paano naman ako napunta sa real estate, di ba? Paano nag-aral ng college, paano napunta sa real estate? Ngayon, may kapitbahay ako na bumili ng bahay. Si Ate Lori, special mention. Niyaya niya akong mag-seminar. Ilan lang po naman ang tanong ko pag niyayaya ko yung mag-seminar. Libre po ba ang pamasahe? Libre po ba ang pagkain? Walang dalawang isip, sabi ko, go. Pumayag naman ako kasi wala sa isip ko ang magbenta ng bahay. Gusto ko lang kasi na makalibre ng pagkain at makatipid ng kuryente. Kasi pag nasa boarding house ka, manonood ka ng TV, electric fan, kaya makakatipid ako kasi nasa labas. Napasok din ako sa iba't ibang networking. Napakarami kong pinasukan, kaya graduate na po ako sa networking. Lumipat ako ng Cavite State University, 13 campus, mas malaki ang opportunity at mas okay ang sweldo. Nag-aral ako ng Master of Science in Mathematics sa De La Salle University, Dasmariñas, na naka-align sa itinuturo kong subjects. Naging research coordinator at consultant sa mga research at thesis. Maayos at maganda ang posisyon sa pinagtatrabaho ng university. Since sa college ako nagtuturo, wala kaming pasok ng Friday at weekend, Saturday and Sunday. Habang nagtuturo at nag-aaral, ay sineryoso ko po ang pagbibenta ng bahay at naging part-time real estate agent para may extra income. Pag-uwi ng bahay galing trabaho, nagpo-post ng mga subdivision at kapag weekends naman, doon ako nag-tripping. Sabi ng mga co-teachers ko, parang ang dami ko daw binubuhay. Nakakabenta naman ako ng bahay, malaking tulong para sa akin kasi hindi na ako umaasa sa sweldo. Hanggang sa mag-decide akong mag-take ng board exam para maging isang licensed real estate broker. At sa awa at tulong ng Diyos, ay pumasa ako at naging ganap na real estate broker. Bilang real estate broker, I'm dealing with different personalities, different profession na bumibili ng bahay. May mga ahente na rin ako na na-promote at na-promote bilang senior business managers. Since dumarami ang mga ahente at buyers ko, kailangan kong i-give up ang pagtuturo sa kolehiyo at mag-focus sa pagbibenta ng bahay. Isa ito sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Sa ngayon, masasabi ko na kahit paano ay matagumpay ako sa napili kong propesyon. Nararating ko ang iba't ibang lugar sa Pilipinas na dati ay sa libro ko lang nakikita. At minsan, nakakarating na rin sa ibang bansa. At higit sa lahat, nakatutulong na rin ako sa aking mga magulang at kapatid ko. Kung ating babalikan o kung aking babalikan ang mga pinagdaanan ko sa buhay, sanga-sanga, paliko-liko, di ko maintindihan kung saan ako dadalhin ng kapalaran. Sa pagiging guru ba o hindi. Pero lahat yan ay paghahanda, magkakaugnay o connected sa isa't isa. Ngayon, nagbebenta ako ng bahay at lupa. Dati, mga gulay lang. Ngayon, nagtuturo ako sa mga ahente. Dati, sa mga estudyante. Dati, ang minomotivate kong mag-aral ay mga estudyante. Ngayon, minomotivate ko na ang aking mga ahente na magbenta ng bahay. Ngayon, ang layunin namin ay makatulong pa sa maraming Pilipino na magkaroon ng sariling bahay at investment na kanilang ipagmamalaki. At lagi kong sinasabi at pwede niyo pong tandaan, mababasa niyo naman po ito, learn, then remove L. Learn, then remove L. Mag-earn. Kaya po, yan, learn and earn, sabi ni Ma'am Tita. Yun po ang dapat tandaan sa lahat ng propesyon. Kaya mga grade 10 completers,
Sana maging inspirasyon ng aking karanasan upang magsumikap kayo. Harapin nyo ang hamon ng buhay, ang mga problema, pinansyal, o ano paman na laging positibo. At laging nakapokus sa inyong pangarap na makapagtapos ng senior high, ng college, at higit sa lahat, magtagumpay sa napili niyong larangan. Sa ganong paraan, maipagmamalaki kayo ng pamilya nyo at magiging kaisa ang inyong henerasyon upang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, makatulong sa pamilya at sa bayan. Patunayan nyo na kayo ang kabataang magiging kaagapay ng bagong Pilipinas. Muli, congratulations at magandang umaga po sa ating lahat.